hike sa mga produkto na gumagamit naman ng harina, kagaya po ng tinapay at iba pang mga pagkain. Makakausap po natin si Ginoong Lucito Chito Chavez, siya po ang Pangulo ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino. Good morning po Sir Chito, si Zander po ito. Good morning! Good morning! Magandang umaga, Sander. Good morning po sa inyong lahat. Opo, kayo po ba ay nag-almusal na, sir? Oo, nagsawsaw na ako ng pandesal sa mainit na kape. Oo nga no, pwede palang walang palaman ang pandesal. Kumbaga po sa mainit na kape lang. Pero minsan ako sir, gusto ko rin na yung pandesal merong mantikilya saka mo isasawsaw sa kape. Yan ang masarap din. Para yung iyong kape ay lumulutang naman ang mantika. Tama po. Sir Chito, sa inyong grupo meron na hubang mga nagpahayag. Kayo po bilang personally na may-ari po ng isang bake shop, meron na hubang effect yung pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa inyo pong mga produkto? Naku, napakalaki. Alam naman natin na ang diesel fuel ay isa sa panggatong ng mga panadero sa kanilang diesel oven kasama ang LPG. Yung pagkataas dito talagang apektado ang aming industriya. Mula maliit na bakery hanggang malaking bakery ay apektado po ito. Ang mga babala ay tuloy-tuloy na natatanggap. Yung mga supplier namin ay nagbibigay ng mga babala na anytime pwedeng tumaas ang presyo ng ingredient na aming ginagamit na nagiging pangamba para sa amin. At ito ang maganda, Sander. Traditionally, ang mga panadero po, kahit nagtaasan ng diesel, tumaas agad ang ingredient na raw mat namin ginagamit, hindi kami agad nagtataas ng presyo ng aming produkto. Hinihintay namin kumalma ang merkado para naman hindi magpanik ang taong bayan na kung kami sasabay pa ito dito sa problemang ito at mag-a-announce ng taas agad, medyo hindi naman magandang pakinggan sa tenga ng bawat Juan de la Cruz sa ating bansa. Pero ito maaaring sa susunod na mga linggo o araw at kung patuloy natataas ang mga raw materials na apektado ng diesel fuel o ng langis at apektado ng peso-dollar exchange rate na alam naman natin na ang ingredient na ginagamit sa paggawa ng tinapay ay lahat imported. Tubig lang halos ang local nito, ay sigurado po tayong kung maapektuhan ang presyo nito, gagalaw din po ang presyo ng ating mga tinapay, lalo na po ang pandesal. Opo, nabanggit po ninyo dalawang salik, no, dalawang factors po na posibleng makaapekto dun sa pagtaas ng presyo ng ating tinapay. Una ho, yung sa transportation cost ng mga raw materials dahil po i-deliver sa inyo kung mahal po ang diesel at gasolina, mas mahal din po nilang ibabagsak sa inyo. At pangalawa, yun hong gastos po ninyo ng mga bakery dahil naman po sa LPG at diesel para po sa pugon, sa oven. Pero ang isang faktor pa na nakakaapekto at pinangangambahan ko bilang isang panadero at pinangangambahan ng industriya, lalo na po yung mga dependent sa imported, which is ang ating pong mga raw mat ay dependent sa imported. Itong ating peso-dollar rate, medyo tingnan po natin, gumalaw ito. At ang galaw po nito, nakakaapekto sigurado sa mga imported ingredient. Ang aming isang pangamba pa, ito puro pangamba, masasabi ko sa iyo ngayong umaga. Ay itong kung patuloy ba na lumala ang gera sa Middle East at magkaroon ng shortage sa ating diesel o LPG, paano ba ang gagawin ng ating pamahalaan? Ano ba ang plano ng ating pamahalaan para ito ay makarating sa food industry na katulad ng bakery kung nagkaroon ng shortage? Ito ba, ano ba yung ating senaryo na? Dapat ngayon pa lang may plano na. Gaya nga ng sabi ko kahapon kay Director Che ng DTI, tanungin ako, dapat ka kung may war scenario tayo kung paano kami makakatanggap ng diesel, ng LPG, kung sakaling magkaroon ng alokasyon ito dahil nung mga nakaraang taon,
ay nagkakaroon ng alokasyon ang diesel fuel. In 1974, nangyari ito. 1979, nangyari ito. In 90s, mid-90s, nagkaroon ng shortage ng LPG, nangyari ito. Sana paghandaan po natin para hindi po kami nag-aalala. Opo, yung ganun ho, sir, saan nang gagaling? Galing din ho sa ibang bansa, pero iba yung source? Oo, tama ka. Alam mo na ang atin namang mga supply ng oils at energy halos galing sa ibang bansa eh. Ang supply natin ng harina galing sa ibang bansa. Ang supply natin ng yeast, yung ating mga powder milk, galing yan sa ibang bansa. Yung mga ingredient po in baking, mostly galing sa ibang bansa. Ngayon, etong mga galawan sa panahong ito na mayroong konting kaguluhan, paano ba ang pwedeng mangyari sa ating bansa, lalo na sa aming maliliit na magtitinapay? Opo, binanggit nyo rin ho kanina na hindi po kayo on the spot magtataas ng presyo. Papaano naman ho yun kung nararamdaman nyo na ho yung effect nitong pagtaas ng ng presyo ng mga produktong petrolyo? Hindi ho ba malulugi yung ating mga kababayang panadero? Okay, traditionally in the past, bata pa tayo sa industriya, kaugalian namin na hindi sumabay sa pagtataas ng presyo ng mga diesel fuel o kung ano pa man tumaas agad. Una, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan historically na tumaas na nga ang diesel, bukas mataas din yung pandesal. Kami po ang nakaharap sa mamamayan o sa publiko. Nagkakaroon po, medyo mainit pa ang publiko sa ganyang panahon eh. Kung sasabay ka, kinakailangan kumalma muna. Maintindihan nila na kaya tumaas ang pandesal, tumaas ang ganito. At via media, na katulad mo, Sander, naintindihan ng mamamayan. Pangalawang dahilan, kinakailangan naming mag-costing na maigi. Okay, tumaas ang diesel fuel. Okay, ikinos lang namin sa LPG at diesel fuel do sa ang aming kosta ng aming tinapay. And the next week, tumaas naman ang ibang ingredient ng tinapay, tumaas ang ganitong ingredient o ganyang ingredient, hindi namin naisama sa costing. Kaya inaantay namin na mag-settle lahat ng ingredient upang nang sa ganun mag-costing kami pag nalaman na namin na okay, ito na ang presyo ng flour, ito na ang sugar, ito na ang egg, ito na ang yeast. Then, gagawa kami ng costa, itataas namin ang presyo ng tinapay, hindi pwede kasi na ang pandesal tumaas ng Lunes, Miyerkules mataas na naman, at Sabado mataas na naman. Magkakaroon po tayo ng hindi pagkakaintindihan. Sa ganitong pagkakataon, dito nagkakaroon ng losses. Ang katulad daming player sa industriya. Medyo nagsasubsidize po kami, Sander. Tradisyon na namin to nakaugalian na namin ginagawa ko ito. Opo, nakakatuwa naman po at I hope na lahat po no 100% sa Pilipinas ay sumusunod po sa ganung tradisyon. Although hindi po nakasulat sa papel pero kumbaga po parang nakasanayan na. Yeah, ang tradisyon kasi isang napakabigat na kaugalian. Pag ito'y naging ugali na, hindi mo na ito basta mabago. At itong ugali ito ay pinagmamalaki po ng Philippine bakery industry. Tingnan mo, mag-observe ka sa industriya. Lahat umuungot ng mga baker, pero hindi pa nila itinataas. Then afterwards, na nakapag-costing, naayos na nila lahat, prepared for the price tag change, yan. Diyan po kami nagbibigay ng babala. Ito po, mataas na po ang presyo ng ating tinapay. Ito na po naman ang mga kadahilanan. Opo. Sir Chito, possible ba na halimbawa hindi nyo po bawiin sa presyo, kundi dun po sa quality o sa size? Kumbaga, alam nyo po yun na hindi na namin malalaman? Nako, ay sa malalaking bakery, sa mga branded bakery, hindi pwedeng gawin yan. They have the branding and the imaging of that kind of product. Secondly, they have a standard formulation, the size, the weight, and so on and so forth, the appearance ng ating mga produkto. Masisira po ang industriya ng pagkain, tinapay, cakes and pastries kung gagawin yan. Pero sa mga maliliit pong bakery na nasa komunidad, aaminin ko po na yung mga community bakers natin very adaptive. Medyo hirap ang isang komunidad, hindi kaya ang presyo. Ang adaptability po niyan ay ginagawa na
di pinaliliit na lang ang pandesal o kaya ang ensaymada. Bagay na kuminsan ay nasasabihan tayo na shrinking pandesal o pinaliit, pero hindi naman tumaas ng malaki ang Oo. presyo ng ating produkto. Kaya po, sa consumer, sa pamahalaan, sa ating pong supplier, napakahalaga po ng pangunawa at tingnan natin at kumalma po tayo sa ganitong panahon para at least hindi po natin sapitin yung mga bagay na hindi dapat natin maramdaman sa panahon ng kritis. Opo. Kumbaga parang since tayo naman ay magkakapit-bahay, di ba ho, lalo na yung mga community bakery, kumbaga tayo-tayo rin naman ho yung magtutulungan sa dulo. Tama ka, Sander. Ganon ang industriya ng tinapay. Dahil pag ako tinanong mo dito sa Pilipinas, lahat namang malaking bakery, di commercial and industrial bakery, nag-umpisa yan sa community bakery. Kaya yung tradisyon at attitude ng mga panadero, kahit paano naman, pwede nating ipagmalaki na kami sumusunod sa isang napakagandang patakaran na naging kaugalian na noon pa, lalo na sa pricing ng produkto. Opo. Sa Tinapayan Festival po, I assume na ganun din ho yung inyong history. Tama ka, at ganun talaga kami dahil kapitbahay namin ay mga universidad. Kung kami magiging gagawa ng isang bagay na hindi nakabase sa etiketa at moralidad ng isang nagninegosyo, kahit kami maliit lang, ang moralidad at etiketa ng aming hanap buhay ay kakibat ng aming tinapay na ipinagbibili sa araw-araw. Opo, kaya marami rin hong tao minsan sa may dapitan eh. Di ba ho, sa may sampalok? Salamat, Sander. Salamat. Alam ko nagagawi ka ron eh. Opo, minsan no ay napapadaan. Sabi ko parang haba ng pila ah. Pero Sir Chito, bilang panghuli na lamang po, baka nakikinig ho ngayon ang DTI, ang Department of Energy, na siya hong pangunahing punong abala pagdating ho sa ating oil prices. Baka meron ho kayong mensahe at yung inyong mga panukala para ho hindi naman natin maramdaman yung dagok nitong giyera sa Middle East. Ito lang ang pwede kong hingin sa DTI na sinabi ko kay Director Che kahapon. Sana malaman din ko ng DOE. Sana po bigyan nyo kami ng pagpapahalaga sa panahon ng crisis ng diesel at LPG. Kung ito'y lalala pa, bigyan nyo ng sapat na supply ang mga kapatid ko sa industriyang gumagamit ng diesel at bigyan nyo ng alokasyon ang gumagamit ng LPG dahil kailangan po natin yan para po kami ay makapagsilbi sa mamamayang Pilipino ng tinapay. Magandang umaga, Sander, at sa iyong tagapakinig. Opo, Sir Chito, yung sinasabi po ninyo na supply, ano po ito? Fuel subsidy in the form of parang voucher o pera o... Hindi po, hindi, Sander. Dahil I was looking always for a worst scenario. Alam mo, pag ikaw ay isang bakery na katulad na nasa probinsya at may diesel oven ka, sasahod ka sa iyong mga container sa gasolinahan ng diesel fuel para ilagay mo sa tangke ng iyong Oven. diesel oven. Hindi po kami nag-hoard ng aming diesel. Hindi po kami nag-black market o wala po kami balak magbenta. Sinasahod laong namin ito katulad din ng mga fisherman, katulad din ng mga hospital na may generator. Yun po ang kasi may kwan ang DOE merong memorandum. Sa memorandum hindi nalagay ang bakery industry. Baka naman po kami inyong nakalimutan, pinaalaala po namin, mahalaga po ang diesel sa mga gumagamit ng diesel, na mga may diesel oven na bakery. Sana po ay bigyan din niyo po kami ng pagpapahalaga dito. Kami pa po'y bibili kahit pataas ang presyo, huwag lang pong mawalan kami ng supply. Opo. Sir Chito, maraming salamat po sa inyo at sa inyong grupo. Thank you. Maraming salamat po kay Ginoong Chito Chavez, siya po ang Pangulo ng Asosasyon ng Panadero